Mga kapatid, handa na ba kayo ipaalam sa kanila kung sino tayo? Handa na ang tamang panahon. Ito na ang tamang panahon. Pinuno. Handa na ba kayo? Handa na! Oh, gagalit pa, gagawin. Kami ang mga bayani na hindi ikukwento ng kahit sinong historiador. Anong tawag sa atin? Ano ba? Kami ang sangay ng katipunan na nagsisigurado, nag-e-ensure nagsisigurado. Kami ang sangay ng katipunan na sinisigurado na ang mga lalaban mula sa mananakop ay busog at malakas. Wala pa kaming pangalan so kung meron kayong pangalan na maisip para sa amin, comment nyo lang sa baba. Mga kapatid, magpakilala kayo. Magsisimula na. Ako si Kataba. Ako si Comedy. Akala ko ikaw si Kanot. Kami! Kadiri! Sige na ako. Sorry. Comedy. Sorry ka. Si Kanot pala. Ay, si Kanot. Wala dito si Kanot. Wala dito si Kanot. Wala dito sa KMC. Tama si Langot. Kalangot. Okay. Ako si Kamote. Kamote, oo. Si Kamote. Ay, oo nga pala, nangabayo ka, no? Diba? Kamote Rider. Ako si Kakain. Kakain. Tama. Para lang maintindihan nyo mabuti, kami ang mga nagluluto ng paboritong kainin ng mga lumalaban mula sa mananakop. Si Andres Bonifacio, alam ko favorite niya. Oo, alam. So may natanggap kaming order. May natanggap kaming utos mula kay Andres Bonifacio, ang ama ng himagsikan. Anong order niya? Anong utos niya? Mensahero. Dito yung mensahero natin Hindi nila nakikita ang parte ng ng katipunan. Ay, sige na po. Katipunedog. Kapunaso. Kapunaso. Okay. So, saan magsasabi kung ano yung mga lulutuin? Sige. Okay. Sige. Hindi pwedeng marinig. Hindi pwede marinig. Mamaya nyo. Alasunin nyo si Ka-Andres. Oo, tama. Teka lang, meron pang ilang order yan. Huwag mo muna ibaba. meron pa ba? Kasi may special order din si... Merong... Ano yung order? Ano sabi? Okay. Medyo mahirap-hirap yung order ni Gato Ceresal. Pero teka lang, may nag-text sa... wala pala akong cellphone pa. Wala pa pala akong cellphone. Meron pa tayong isang order. Mula kay... May order pa mula kay General Goyo. Diba? Ano yun? Okay. Maraming salamat. Katipunaso. Para handa sa laban ng ating mga... May mensahe ulit? May mensahe ka ulit? Wrong send. Para puno ng lakas at kaya makipaglaban ng ating mga... Kapatid, kasama. Ay dapat sila ay busog at masarap ang kinakain nila. Paano yung mga kapamilya? Bahala na sila. Sa kalayaan. Pamilya, kapuso, kapatid, katipunan. Okay, tama. Tama. Oo. Pero hindi lang kami ang bumubuo ng sangay na ito. Meron pa doon. Nasa loob, meron na siyang gagawa. Si Adobe Photoshop. Ay, oo. Adobe Premiere. Si Adobe Premiere. Tsaka yung... Importante yun. Importante Siya yun. yung nag-aayos ng mensaheng. Tama. Tsaka yung isa pa natin na madalang kong makita. Pero darating daw ngayon yun Darating daw ngayon yun Hindi ko na alam Ay, ito na pala. Pasok ka. Magpakilala ka. Magpakilala ka, kapatid. Ako si Kasitino! Balik ka na doon. Okay na. Napansin mo na. Dahil ngayon natanggap na natin ang mga order ng ating mga pinuno, pwede natin simulan magluto. At papakita ko sa inyo kung paano iluto. Baka kung sakali magkaroon ulit ng panibagong himagsikan. Baka sakali pwede yung iluto to sa magiging pinuno na inyong mga grupo, di ba? At ayun, ano pang gagawin natin? Simulan na natin yan. Sir, hindi yata himagsikan yung attendan niyo Ano? Lagkita. Si Kakashi Porket nung ngayon mo lang ako nakakita na kalugay, Minintel baka naman. Mother de Cacao baka naman. Tara na, Kataba. Tara na. Oy! May bagong text! May bagong order. Follow up na ata to. Dahil nalalapit na nga ang National Heroes Day, siguro pwede nating bigyan pugay ang ating mga bayani sa pagluluto ng mga paborito nilang pagkain. Tulad nga na sinabi namin kanina, kami ang... Hay! Stop that! Teka, bakit nag-i-English yan? Itigil mo yan. Siguro, panahon na para lutuin natin yung mga paboritong pagkain ng ating mga pambansang bayani. Meron kami piniling tatlo dito. Siyempre, si Andres Bonifacio, ang ama ng himagsikan, Gato Ceresal, at si Goyo, Gregorio del Pilar, pare, di ba? Madadali lang naman itong mga luto na to. Pero yung unang-una namin papakita sa inyo, eto, ginagawa natin dati to sa kagubatan. May dahilan kung bakit ganito yung pamamaraan ng pagluluto. Paborito to ni Ka Andres. Ka Andres. Oo, paborito ni Ka Andres to. Una
una natin lulutuin, ito yung para sa akin pinaka-interesting, interesante, kakaiba. At ito yung pinaka-merong tactical reason. Amerikano! Ano ba yung tactical reason? May ano siya, may fuck. Ay! Shit! May dahilan. May lamang May- sa pandigmaan. Sa pandigmaan. May lamang ka. Oo. May strategy. Tama. May... Biruin mo pagkain lang. Meron pang estratehiyang nakapasok. Meron pang advantage. Lamang. Oh, meron pang lamang. At ang una nga natin lulutuin ay lechong manok sa saha. Ito ang saha, pare. Hindi siya yung ginagawa sa bukid. Magsaha. Hindi nakatawa. Tumawa tayo mga kapatid! Pero ito ang saha, pare. Ito ay ang pinakakatawan ng puno ng saging. Nawawala ako, hindi ako kita. Asan ako? Pero ang pinagtataka ko lang, no? Kung nakikipaglaban sila sa gubat, parang daling makita ng puti, pre. Mababaril agad. Ewan ko. Actually, tinanong na to ni Rex Sabarete. Talaga ba? So, ang gagawin natin dito, magtitimpla tayo ng lechong manok, tapos ibabalot natin sa saha. Mamaya ko i-explain kung bakit ibabalot sa saha. Pero, Mamaya nyo i-ano? mamaya ko ipapaliwanag kung bakit natin ibabalot sa saha. Pero papakita ko bro sa inyo. Sa mga hindi nakakaalam, no? Yan, no? Ang puno ng saging ay eto siya. So, hindi talaga siya kahoy. Parang banig, para siyang bayong, para siyang... Basta fibrous material siya. Di ba? Ayan, no? Parang cardboard. Karton! Arbor ko na. Akin siya ikukubli. Actually, tama nga siya. Para siyang, excuse me for my language, corrugated carton box. Para siyang ganon. Hindi, totoo, di ba? Totoo naman. Kung totoo, siyempre, may nakita pa ako. Binibread to tsaka fina-fry. Kinakain talaga to. Pero tsaka na natin yun pag-usapan. Pati panedog. Mamaya na. Kung paano kayo bibili nito, legit pre, katotohanan lamang, kumpadre, nabili ko ito sa halagang 100 piso sa palengke ng Mukhang Libro. Facebook Market. 100 pesos lang. 100 piso ko lang. 100 piso ko lang nabili, di ba? So, murang-mura siya at kung merong bakanting lote sa inyo, baka pwede na lang kayo kumuha doon. Pero magpaalam kayo. Wala na si Kapoknat. Pagka nag-search kayo sa internet, may nga na nag-i-English ako. Pero search kayo sa internet, marami iba't ibang klaseng pagkain ng mga bayani na lumalabas. Pero isa to sa mga paborito niya. Siguro may paborito pa siya iba, pero ito kasi sobrang ganda talaga ng ano neto. Tactical advantage siya binibigay neto, pare. Timplahan muna natin yan. Asin, paminta, kikis-kis lang natin yan. Lagay na muna natin yan dyan. Tapos syempre, papalaman na natin sa loob yan, pare. Ito mga ipapalaman natin dyan. Usbong ng sampalok, pare. Salagyan natin ng asin yan. Tapos lalamutakin natin. Una, para matimplahan. Pangalawa, para lumabas yung lasa niya. Kasi ang usbong ng sampalok, dahon ng sampalok, may ano rin yan. May lasa rin yan. Para patunayan, nandito si Kapoknat para tikman ng dahon. May asim ba siya? Wala ba? Dapat ba may maasiman ako? Dapat. Meron nga. Diba? Pero konti. Lagyan natin yan. Lagay natin sa loob. Tapos, si Ka Andres mahilig sa maasim yan, pare. Meron tayong bunga na sampalok dito. Hindi pwede mamisong matamis, ha. Kailangan sampalok talaga. Dikdikin lang natin yan. Ay, eto, paborito ni Kapoknat. Luya, pare. Sir, pwede ba ako magtali ng buhok? Nahihirapan po ako. Talian ito. Buhok lang, sir! Buhok lang! Oo, wag titingin sa leg ko. Saan? Ha? Ay, wala pa na akong leg. Sorry. Luya, pare. Para mas lumabas ang lasa, dikdikin nyo. Papasok din natin yan sa loob. Ginoo! Yes. Bakit nakabukas ang iyong pantalon? Napakasarap na pagkain sa Estados Unidos. Sumigip ang aking uniforme. Pumuputok. Bakit? Ito ba'y dahil ako'y mataba? Hindi yun ang aking naisip parating. Kapake. Balita ko yun din ang iyong titulo dito sa ating... Nag-uusapan ka ng aking mga kadre na ikaw daw ay si Kapake. Sikretong titulo yun. Ginagamit ko kapag ako'y nagsusulat ng dyaryo. Ako'y nagsusulat. Ang tak mechanical keyboard. Ililipat natin ito sa tray. Plancha. Tray? Pre, pag pumunta ka sa mga bakery, sa mga hurnuhan, tawag dyan ay plancha. Talaga ba? Oo, tonto. Ikaw yung matalino talaga, Kapake.
Ikay namumuro sa akin. Patingin nga ako niyang ano mo. Ay, alam mo naman, tayo dito sa Katipunan. Minsan talaga lumbay na lumbay tayo sapagkat wala tayong ginagawa. Tapos ang kagaling ay magbilyar. Tama. Ayan. Ay, sorry. Dahan-dahanin nyo lang sapagkat maaaring lumabas sa mga palaman. Ipasok nyo na lang uli. Okay. Comedy? Pahingi ng alambre. Ito nakikita ko nga ito dyan sa may kanto. Ay, mainam ito. Mainam yan. Nakikita ko ito sa may kanto. Oo, ay talagang ano yan. Sinaunang panahon pa. Sila mo ng panahon. Yung anong basa mo dyan? Inko? Oo! Tapos habang sinisigipan niya ni Comedy, kukuha na tayo ng saha. Mas magandang saha ay yung nasa bandang loob na. Kasi hindi mo alam sinong kambing ang dumila dyan. Yung nasa labas, di ba? Yung nasa loob, walang dumilang kambing dyan. Kasarap! Ano yung ginagawa mo? Naririnig ko kumakalansing ang mga plato mo. Ay, si Kakain pala. Ang pangalan niya ay Kakain. At siya ay? Kakain. Ibabalot ngayon natin ito sa saha. Ngayon, baka masyadong malaki yung saha natin. Pwede pa natin putulin sa gitna. Ngayon, binabalot na natin sa saha, di ba? Siguro itatanong nyo, bakit yan ang gusto ni Ka Andres? Bakit yan ang gusto ni Ka Andres? Ang dahilan kung bakit gustong gawin ni Ka Andres itong bagay na to ay sapagkat kapag ikay nag-iihaw, ito ay mausok! At kapag may usok, May nasusunog. may nasusunog at may tao doon. May kita nila na parang, may tao doon! Halina't patayin! May kakaibang gagawin to si Comedy. Comedy. Sige. Kakanood mo yan ng mga motovlog eh. Ayan. Pala pangalan mo si Kanood. Kanood, Ay, maganda itong technique na to Saan mo napanood sa may kanto ba? Galing nito Magandang technique yan Basta ang punto lang naman dito sa technique na to ay maibalot mo ang iyong manok sa saha. Yun lang naman. Ngayon, pag binalot mo to, kapag yung drippings, yung tulo ng manok ay... Ang katas ng manok ay tumama sa baga, ito ay uusok at matatagpuan kayo ng mga kalaban, di ba? Sa ganitong pamamaraan, hindi siya magiging mausok. Yun nga lamang, hindi siya masyadong matutos sa labas niya. Ngunit mapapanatili nitong makatas ang iyong manok sapagkat hindi ito direktang naluluto sa apoy, bagkus niluluto ito ng singaw ng saha na naluluto sa baga, pare. Kala ko manok lulutuin natin, ba't nagkukumpuni na ng kotse? Okay, sige. Pwede nating isalang ito dito sa ating nakahanda ng ihaw. Ang haba ng kawayan. Ilabas mo ang iyong lagaray. Andiyan sa toolbox. Sisidlan ng mga kagamitan. Inko. Pre-inko rin yan, Diba? Kainam talaga niyang inko na, kainam talaga ng inko, di ba? Yan. Ang maganda dito sa ihawan namin na bricks lang, ito ay modular, kumbaga ba Lego. So, iikutin lang to ng iikutin tulad ng paboritong mga nganta na si Sarah Geronimo. At hanggang... Mga nganta! Mga awit! Sige, kahit ano. At ayun, lulutuin na lang natin to and patuloy lang natin iikutin. Ay! May dayo! Gaeman! Philippines! Lisensyadong kamao, subekeo kakete. Pero nga, ihawin na lang natin to. Medyo matagal to sapagkat siya ay nakabalot ng saha. Ngunit masisigurado ko sa inyo mga kapatid, ito ay napakasarap at siguradong pagkatapos mo lutuin ito, buhay ka pa rin, pare. Buhay ka pa rin. Hindi usok, di tayo makikita ng mga ng mga Espanyol, ng mga kalaban. O kung sino mang nais sumakop sa ating bansa. Na-realize ko sinasabi ko lahat pero mukha akong Hapon. Ayan, makikita nyo na medyo naluluto yung saha. Ito, tinan mo itong part na to. Ayan. Tinan mo itong parting ito. Medyo natutusta yung manok. Kita nyo may browning ng konti. Meron konting tusta ng konti. Ayan, meron konting tusta. Dahan-dahang umuurong ang saha sapagkat ito'y unti-unting natatanggalan ng tubig dahil ito nga ay nakasalang sa baga, di ba? So, may mga party dyan na magkakaroon ng tusta pero hindi talaga lahat magkakaroon ng tusta. Pero tulad sinabi ko kanina, ang kapalit nito ay magkakaroon ito ng sobrang juicy. Makatas na laman. Habang tayo ay nagluluto ng ating manok, kasi medyo may katagalan yan, tayo muna ay gumawa ng sarsa. Konting mantika. Tapos, sibuyas, kahit ganyan-ganyan lang hiwa, kasi gigilingin naman natin yan. Yan. Atayin ng manok, pare. Lagyan natin dyan. Hindi tulad ng modernong Mang Tomas na matamis ang timpla. Hindi siya ganoon Ito ay may naghahalong alat at asim. Ngunit kung yung nanaisin, yung mamarapati na ito'y gagawing matamis, pwede naman. Atin lang igisa at sangkuntsahin hanggang ang atay ay
maluto, pare. Pagka medyo brown na, patayin lang natin. Kayo manggi. Kaya natin ng konting tubig para lang mamatay ang init. Kataba, wala pa tayong katok-katok dyan. Katok-katok. Aaminin ko. Malamang wala noong panahon ni Bonifacio Net. Ha! Wala nito. Oh, malupit itong mahikang ito. Ang tawag dito ay tagagiling. Ngayon, kung kayo ay wala nito, pwede naman na yung atay ay chapin nyo muna. Antarin. Antarin nyo muna bago igisa. Katulad na rin ng atay. Ay, sorry, na sibuyas. Ay, paumanhin. Ng sibuyas at bawang. Ngayon, lalagyan natin ito ng tubig mula sa aking sinaunang sisidlan. KitchenAid. Baka naman. Wala na. Ewan ko, inaano data ng bahay yung takip eh. Napakahusay, hindi ho ba? Silalagay natin din eh. Ngayon, ito ay ating lulutuin pa. Tingin mo ba sila Bonifacio may patis? Meron? Patis yung isang ingredient. Ngayon, lalagyan natin ito ng patis. At kung ikaw ay merong asukal, pwede mo rin namang lagyan. Pero kami, ayaw ni Ka-Andres na. Ito ay luto na, ngunit ang ating manok ay hindi pa. So, marahil tayo muna ay magkwentuhan muna tayo kung paano ba natin tatalunin ang ating mga mananakop. Mga nang yan. Yung mga hindot na yan. Mga hindot na ere. Assholes. Ha? Stupid mo. So, matagal-tagal pa ang order pagkain ni Gat Andres. So, lutuin muna natin yung kay Dr. Jose Rizal. Ang paborito ni Dr. Jose Rizal ay tinola. Dito ako nagtataka. Ano yun? Kataba? Kapag binaliktad mo ang tinola, hindi ba Latino? Tama. At ano ang mga Latino? Mexicano ata yun. Hindi naman sila Espanyol. No? Hindi. Okay lang pala. Okay lang pala. Anyway, Ha? Siya nga pala. siya nga pala, Siya nga. mantika. Lalagyan natin na napakaraming luya. Ay, napakasarap naman talaga. Paborito ni Kapoknat. Sibuyas, pare. Native na manok. Kung tawagin na, natibong manok. Lokal kasi. Lokal na manok. Lokal na manok. So, ito ay ating tatyapin. Ito palang manok na to, ang tawag pala dito ay dumalaga. Dumalaga, oo. Ibig sabihin ata nun, hindi pa masyadong matanda. Tama ba? Tama. Tsaka parang nakakailang itlog pa lang. Ganon. Kabatang ganyan niya. Kataba. Tama. Ba't ka natatawa sa kataba? Walang point yun. Kataba yun. Taba. Hindi taba. Ikataba. Tama. Yung susunod, kapaki. Ikaw ba yung napipikon? Ano? Ako hindi napipikon. Napipikon lamang ako sa mga mananakop. Meron pala akong nakita sa internet. Ah! Mula sa hinaharap. Tinanong, ano daw ang sinigaw ng mga katipunero sa Balintawak? Oo. Ang sabi niya, agay! Abay ako yung nag-alam sa galit. Oo. Gusto mong pagsasampalungin. Oo. At ito ilalagyan natin ng tubig. Tapos meron pa ako dito. Marami akong inibong puso ng manok. Oo, katumbas sa isa kong tinugis na Kastila. So, isasama na rin natin yan dyan. Tapos, syempre, patis. Ngayon, eto muna ay ating pakukuluan, palalambutin. Dahil ang nitibong manok ay medyo matagal maluto. So, tayo muna maghintay at putulin mo muna yan. Yan, ito na ang ating tinola. Medyo may kalambutan na siya, pero native eh. Medyo... Sino si kalambutan? Isa to sa nire-request talaga ni Gato Rizal. Dugo, pare. Oo. Ako yung magiging totoo sa inyo. Dalawang manok na pinakatay ko, ito lang yung naibigay nilang dugo. Eh, mas marami pa ako dito kapag nagugupit ko ang aking kuko eh. Alam mo yun? Yung ba tinatawag ng ingro? Ingro, oo. Etong manok na ito ay galing na ito sa mga makabagong manok. Mga puti, mga nakakulong, mga chicken, oo. Tapos, importante, ayon kay Gato Rizal, na may bigas, pare. Kung bakit may bigas, ang dahilan dyan ay, ang dugo kasi ay hindi naman masyado sumisipsip ng sabaw. Ngunit ang bigas ay sumisipsip ng sabaw. So, kapag kagat mo sa dugo, ang sabaw ng tinola ay nandun sa bigas na nakakapit sa dugo, kasarap. Ngayon, ito ay ating hihiwain. Lalagay natin yan dito. Ayan. Ngayon, eto, dini na lang yan habang pinalalambutan pa natin ang ating manok. Maluluto na yan sa... depende sa kapal. Ito medyo makapal eh. Ngayon, pwede na rin nating ihalo ito. Ito ay papaya. Ngayon, kung gusto mo ng sayote, ay nasa sayo na yan. It's already yours. Ay! Ha? Sorry! Ha? America! Paumanhin. Meron pa tong huling sangkap. Mamaya na yon, di ba? So ngayon, lulutuin na muna natin yan ng ganere. Ako'y nangangarap na sana lumambot na ang manok pagkat ito ay katigas. Pare. Ngayon naman, dahil medyo matagal pa yung mga niluluto kong iba. Katok-katok! Ay! Sino yan? Ano ba yan? Bayani! Sinong bayani? Tayo'y mag-ocho-ocho, ocho-ocho,
Mag-ocho na, yun na. Asa yung bayani? Sino ako matalon? Ay, kayo mais. Kapoknat! Ito ba'y ating tatanggapin? Bakit ba natin hihintay ng Espanyol? Tayo na pumatay dito! Tayo na! Mag-ocho-ocho! Katok, katok! Ay! Sino yan? Bayani. Sinong bayani? Babayani. Aking pagtulong. Ako'y nagala. Ikay nagalak. Medyo ikay napangiti. Hindi ba ako mapupuksa? Hindi. Hindi ka mapupuksa. Buksain! Ang indyong ito! Isasabay na natin yung order ni Goyo, pare. Ha? Ang pagkain gusto niya kainin. So, ang paborito ni Goyo ay, dito, parang ayoko lutuin to eh. Bakit taba? Arroz a la cubana. O, ano naman? Puro salitang Espanyol ang nasa pangalang iyan. Kakain. Kaya ayoko rin ng Spanish sardines eh. Tsaka Spanish bread. Oo, sige. Tsaka money heist. Mantika. Ang arroz a la cubana, pre, madali lang to. Sa lahat ng to, maaaring ito ay isa sa mga pwede nyo maging pang-araw-araw na ulam, pare. Sibuyas. Ay, sino yan? Bayani! Sino bayani? Paatuhod, bayani ulo. Papatay na rin ba natin ito? Pumuta ng ulam. Pagkata ng ulo. Meron tayo ditong chorizo de Bilbao. Ay! Galing Espanya! Galing Espanya! Pero para kay Goyo, lulutuin ko to. Huwain natin ng mga ganyan. Wag po chorizo Macau. Kasi tatabis po yan. Maglalasang pansit po yan. Wag. Lagay na natin yan din eh. Ngayon, meron tayo ditong giniling. Sa hinarap, tawag namin dito ay lenggene. Yan natin dyan. Ito ay baboy. Yan. Pagka ang karne natin ay medyo naluto na, pwede nating ilagay ang susunod na sangkap at yun ay patatas. Sa hinaharap, tawag namin dito ay tas patats. Patis. Tapos paminta. So ngayon, ito ay ating lulutuin na lamang, tutuyuin, tutuslahin, tapos lulutuin na lang natin ang mga katambal nito at yun ay pritong itlog at pritong saging. Tapos pwede na tayong tumikim. Ang original na recipe nito o ang gusto ni Goyo dito ay nilalagyan pa na sili pagkat siya ay tunay na lalaki matapang. Pero sabi ko sa kanya, ikaw ay tunay na matapang talaga, hindi ko ihahalo to dito. Kainin mo, papakin mo. Sabi ko sa kanya, di ba? Ngunit may nakalimutan pala ako idagdag din eh. Ito ay pasas galing California. Ay! Galing Estados Unidos. Meron pang Espanyol. Kulang na lang dito, hapon eh. Nagyan natin Japanese soy sauce to. Teka lang! Ay! Ang kaibigan! Ay! Andan yung pasas, bakit merong nauna? Kapake, bakit ano? Tinuruan ako, Ka-Andres, na ang galit ko ay itutuon ko lang sa mga tunay na kalaban. Tama. Pero nang gigigil ako. Bakit ako? Bakit ako kataba? Lapit mo eh. Siya nga pala, itong pasas. Kung ayaw nyo maglagay nito, yari kayo kay Goyo, di ba? Lagay na natin dito. Ayun, lutuin na lang natin to. Papatanggal ko na yung pake ko muna akong derma. Ina nyo. Okay na to pare. Simpleng-simple lang, di ba? Katok. Ay! Sino yan? Bayani. Sinong bayani? Bayani. Aalis ka na. Pwede na tayo magpatuloy sa pag-iwag. Tama na, laki. Lagay na natin yan dyan. Ay, mukhang kasarap, Ngunit hindi lang yan yun, pare. Magpiprito pa tayo ng pare. Alam mo ba, hindi ka pwede maging katipunero pag hindi ka mahilig sa saging. Hindi kasi ang saging, tumutubo lang yan dyan sa mga kagubatan natin. Madaling kunin ngayon. Pag di ka kumakain ng saging, mamatay ka sa gutom, di ba? Oo. So eto, may piritong saging. Masarap to, par. Mga wala pang katok-katok dyan, ha? Kasahin na natin yung... Sa putok ng bala, hindi ako natatakot. Pero sa putok ng mantika, pasensya na. Yan, ang ganda ng kulay, Pagka piniprito nyo ng ganito, lumalabas ang tamis ng saging. Ano yan? Bakit? Ano ba sabi ni Katipunero Dog? Ano daw, cancel order daw? Cancel order! Sino? Si Jose Rizal ba? Ay, lahat, cancel. Lahat? Paano to? Anong gagawin natin dyan? Umorder ata sila sa Jollibee, ewan ko. Ang tagal na kasi Ang tagal! Paano pinabalot pa sa akin to sa saha? Paano yan? Kainin na lang natin to. Muntik pa tayo mahuli mga Espanyol dito. Tatapon natin to? Hindi. Itlog, pare. Sa akin nag-cancel order sila. Ganda ng itlog ko. Ay! Sino yan? Bayani. Sinong bayani? Gusto ka ba bayani?
Wag kataba. Kasamahan natin yan. Tandaan mo, Pilipinas pa. Pilipino tayo. Tinuloy pa talaga! Kaya pa po. Ganyan-ganyan ko. Ito ang kung tawagin ay karinderya style. Ayan. Kaganda, di ba? At eto na pare ang ating arroz ala cubana na paborito ni Goyo. Pare, di ba? Cancel order pala eh. Lagay mo na diyan, kainin natin sabay-sabay. Siguro okay na rin yung lechong manok sa saha, di ba? Ang mga Espanyol! Ang mga Espanyol! Ang lakas ng usok! Oh, hilahin mo. Ay, oo nga. Ba't kami nagpapawisang kataba? Ay, para naman pagkasarap-sarap kasi na ating sauce, wala nang init-init yan. Baka pag nagsindi uli ako ng apoy, matonto na talaga tayo. Akala ko hindi siya magkakatusta. Oh. Pero ayan naman siya, mukha naman siyang tostado, di ba? Tama. Ang tanong, luto ba? Yun ang kailangan natin malaman dyan. O, ilagay mo na yan dyan. Oh, ang ganda. Nakalimutan pala ako ilagay. Ang dahon ng chili. Nag-uusok ang mga Kastila. Ay, kinain ni Katipunaso yung manok natin. Nauna na. So, si Katipunaso ay pinauwi na namin kasi cancel order na. Cancel order. Tsaka Paano mukhang, nag-deliver? mukhang unahan pa tayo sa manok, pare. Huwag naman ganun. Kataba, ang lakas ang usok! Dalihan mo magsandok! Wala na, tulog na yung mga yan. Ay, ang pakpak. Ang sarap ng pakpak. Yung kalaban ni Mario sa hinaharap. Pausa. Pare, yan ang ating cake. Oh, ano ba kailangan natin gawin, pare? Take muna natin yan. Pero bago yan, Jerome, ikaw ay muna'y magpabagal. Konti lang. Itsura niya at natusta rin naman. Hindi ko alam kung tusta siya o sulog na saha. Alin man doon, mukha naman siya masarap. Ay, napunit na lang agad. Kalambot. Ay, may sausawan pala yun. Kapoknat! Kapoknat talaga din eh. Tinan mo ang manok natin, lutong-luto. Ang saha. Oo. Ay, sabihin mo, ang perfectong kagang. Ang perfectong kagat. Kanin. Kinain nyo na din ako. Kasarap. Kasarap, di ba? Tapos eto, sundan mo na ito, sundan mo. Nakatikim ako nito sa Maxus eh. Ang hita ng manok, yan ay masarap naman talaga. Masusukat natin yan sa pitsaw. Tinan mo yan. Tang lente. Oo, taong lente. DOC. No lies, legitimately, this is the most tender chicken I've ever tasted in my life. Quiero que sepas que todos los días, M-A-G-I-C-C-I-T-Y. Ang sarap. Paumanhin, magandang binibina eh. Pwede ka bang pumarina eh, nang matikman ng pitsong itaw. Ako iyong kalikang. Kanin, Japanese rice. Sarap, di ba? Di ba? Sarap. Walang biro kung pare, ano siya? Masarap yung manok. Yung pagbabalot sa saha, meron siya naiambag talaga. No joke. Juicy yung ano talaga, yung picho. Tapos, gets mo kung bakit paborito ni Andres Bonifacio kasi makapag-lechon manok ka na hindi ka mamamatay. Nga lang, hindi ko sure kung totoo ba yun. Kasi ang lakas ng uso kanina. Pero masarap talaga siya. Yung luya, naging kapalit ng tanglad. Yung sampalok na dinikdik. Tsaka yung yung usbong na sampalok. Ito yan. Ang sarap niyan. Pare, parang yan ay pinaka-side dish mo di ba? Next, pare, ang ating tinola na paborito ni Jose Rizal. Dugo, pare. Ang sarap ng sabaw, pare. Yan yung manok. Napalambot naman siya kahit paano. Medyo matagalan talaga kapag native. Kahit anong tawag, dumalaga. Medyo matagalan talaga. Kalambaut. Ang bagong Katipunero. Comedy! Pumarini ka. Ang perfectong kagat. Kakain ka ba nito, dugo? Oo. May nalalaglag pa mula, bibig. Kamusta? Masarap, di ba? Masarap, gets mo kung bakit paborito ni Jose Rizal to. Di ba? Ang sarap, di ba? Talagang pre, pag natikman mo ito, makakasulat ka talaga 2 nobela. Sabi sa'yo, ang sarap talaga, di ba? Simpleng tinola lang siya na medyo elevated ng konti dahil dun sa
Una, native yung ginamit natin. Pangalawa, yung sa dugo na may bigas, kung hindi nyo ginagawa yun, itry nyo. Kung paano nyo gagawin yun, punta kayo sa suking manukan sa palengke, order kayo sa kanila. Sabihin nyo, pwede ba ako magpasahod ng dugo tapos lalagyan ng bigas? Malamang alam nila yun. Kung hindi nila alam yun, lipat kayo sa ibang tindahan. Kasi dapat alam nila yun eh. Dapat alam nila yan. Ay! Ayan o! Ito na ata ang huling kain ko. Ay, hindi pala. Hindi pa pala. Ay! Hindi pa Espanyol yung mga yan. Ano po yan? Yan ay... Comment of the day! Yeah. Sabi ni @Allen Ladaran 6310. Good evening, Ninong Rai. Good evening. Teacher po ako na nahilig magluto dahil sa inyo. Kapag may mga upload kayo, sinusubukan kong i-create. Tapos pinapatingin ko sa mga co-teachers ko. Maraming salamat po at God bless sa buong team. Black Heart 3. Maraming salamat po. Ano yung co-teacher? Short ba yun sa kupal na teacher? Hindi. Ay, Kasama. okay. Co-teacher. Okay. Sorry. Pero yun, maraming salamat kasi alam ko pag teacher, busy lagi yan. Nag-uuwi ng trabaho sa bahay yan. Alam ko, nag-check ng test paper, gumagawa ng test lahat. Gigiting na bayani. Mga gigiting na bayani ang mga guro. Isa kayo sa mga tunay na bayani. Pare, kaya maraming salamat sa inyo. Lahat kami dito, teacher ang naghubog sa amin. Lahat kami dito may kwentong teacher. Karamihan naman maganda, di ba? Kaya maraming salamat po sa inyo. And kahit po busy kayo, nakukuha nyo pa rin pong manood ng Ninong Rai. Higit pa doon, pinapatikim nyo pa sa mga co-teachers nyo na siguro naman nakakatuwa. Yan ang kagandahan sa pagluluto, pare. Nagsispread ka ng positivity, nagsispread ka ng good vibes. Kasi nagluto ka, kapag pinakain mo, wala kang pinakain na sumimangot unless yung mapakla yung pinakain mo, di ba? Pero kung masarap yan, at kung dito ka nanonood sa channel ito, malamang masarap nga yan, di ba? And ayun, maraming salamat. And sana huwag kayo magsawa. Yung mga teachers mo, kumakain ng luto mo, sabi mo, manood na rin ng Ninong Rai, di ba? Para mapagluto rin sila para sa'yo. Importante yun, pare. So, ayun. Halina't mabalik sa pagkain. Ang ating huli, pare, ay arroz ala cubana. Giniling na tinimplahan lang na simple-simple. May itlog, may pritong saging. Hindi siya mahirap gawin. Nga lang, piprito ka na saging, magigisa ka pa, piprito ka pa ng itlog. Medyo marami siyang nilulutong individual. Pero generally speaking, madali lang naman yan, di ba? The perfect bite. Puro kanin yan. Dito mo tingnan. Ayan, para may ulam, di ba? Her name was Lola. She was a showgirl. May nakagets ba nun? Copacabana yun, yung kinakanta ko. Sa mga nakababata natin yung audience, pasensya na masyado pa matanda yung reference ko. Pero masarap. Tapos eto. Dessert. Oo, parang dessert mo siguro to. Fan ako na naglalagay ng sweet elements sa ulam. Kaya yung pasas dito, eto hindi eto. Naano ko lang. Tsaka yung pritong saging na saba, masarap. Kamote! Tara dito. Kabayo ba yan? Umiyo. Kabayo. Kinakamay mo pa, nakatinidor na. Sikmurahan kaya kita. Ang sarap! Masarap, di ba? Okay lang naman kayo ngayon. Okay, wag. Wag, dito ka lang. Chill ka lang dyan. Pero legit, pre, napakadaling ulam na dapat kasama sa cycle ng ulam nyo. Napakasarap yan. Pwede bang araw-araw na ulam kasi parang giniling minus sa tomato sauce lang to eh. Amen. Oo nga, no? Diba? Parang gano'n, wala pang carrots. Diba? Yun na rin halos siya. May chorizo nga lang pero dali na naman yan. Tara na, kaya tayo! Ako talaga to, kakain na! Ito, try niyo yung manok, punitin nyo. Oy, Kakashi, hindi ka ba, nakakita ka ba? Oo. Sige. Hindi nakita, nasa kanan eh. Oo. Okay, ito, legit pre, masarap to. Ito ba yung order ni Goya? Cancel order pre. Pati ba naman dito sa natin, isa lang natin, is pinaghahatian natin pagkain? Siyempre, Levanten las manos, rindanse ahora, estúpidos filipinos, madre hija de puta. Kain. No entiendo, no quiero comer tu estúpido comida. Quiero. ¡Fuego! ¡Hijo de puta! At iyon ang una at huling beses na narinig ang pangkat ni Kataba at ang kanyang mga miyembro. Hindi na muli pa nagkaroon ng pangkat ng mga kusinero ang Katipunan kasi nahuli sila dahil sa usok. Baka ba't ganito ang nangyari? Nagpatuloy pa rin ang ating mga bayani na makapaglaban para sa kalayaan ng Pilipinas.